It's Saturday morning! Magandang tanghali, magandang gabi po sa bawat isa. Nawa, nakapanood niyo po yung ating pong devotion kahapon. Napakaganda. I-replay niyo po kung hindi niyo pa napanood. At sa mga devotion po natin, grabe, ang gaganda lahat. At yung mga gawain po natin, ang ganda ng mensahe ng Lord. Please, replay it intentionally. Watch it intentionally. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat sa devotion po namin ngayong week po na ito. Ito na po yung huli, Lord God, at bukas ay Sunday gawain na po uli. Ang ganda po ng bagong series topic po namin, Panginoon, about transformation. Pero bago ang lahat, Lord, gusto namin pag-usapan yung salita mo po ngayon na magbibigay po sa amin ng pagpapala. Pero bago ang lahat, patawarin po kami sa lahat ng aming po mga nagawang kasalanan at patuloy po sa araw po na ito, mag-usap ka, mapagpala ang bawat mga kabataan, bawat mga magulang na nakikinig po sa amin. Nawa, Lord, kung meron kami mga bagong manonood, patuloy silang manood araw-araw. Dito po sa Love of Jesus Church, Lord God. Salamat po, Panginoon, at i-guide mo po kami sa araw po na ito. Matuto po kaming lahat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay mag-comment na magsabi ng Amen. Amen. By the way, before we start, ay bukas po, Sunday gawain 10 a.m. Huwag tayong absent at huwag tayong malalate. Please lang, huwag tayong malalate. Kahit sa online po, face to face, huwag tayong absent. May mensahe si Lord sa iyo about transformation. Sino po sa atin gusto talagang baguhin ng Diyos? Can you shout or declare or comment Amen? Ang pag-uusapan po natin ngayon ay pinabagatan po nating wisdom that saves the day. Wisdom that saves the day. Santiago chapter 1 verse 5. James chapter 1 verse 5. Ngunit, sabihin nga po natin ngunit. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Ngunit kung sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. May tanong po ako sa inyo. Naranasan mo na bang may gulong pwedeng mong maiwasan? Pero alam mong makakatulong kang ayusin ito. Hindi ito madali dahil minsan ay mas simple na magbingi-bingihan na lamang kaysa sabayan ang galit ng iba. Tama po ba? Pero may mga pagkakataon na tinatawag tayo ni Lord para maging peacemaker. Anybody here? Ikaw ba ay peacemaker or trouble maker? No, gusto ni Lord tayo po ay maging peacemaker na kahit hindi tayo ang may kasalanan. May kwento po. Itong nangyari kay Abigail sa 1 Samuel 25. Ang asawa niyang si Nabal ay mayaman pero bastos at walang respeto. Nang humingi ng tulong si David at ang kanyang mga tauhan, ininsulto ni Nabal si David. Dahil dito, nag-init ang ulo ni David at nagplano siyang patayin si Nabal at lahat ng lalaki sa kanilang bahay. Pero nang marinig ni Abigail ang balita, hindi siya nagpatumpik-tumpik. Mabilis siyang naghanda ng pagkain at humarap kay David nang may pagpapakumbaba at nagbigay ng mga salitang puno ng karunungan. Dahil dito, umupa ang galit ni David at nailigtas ang maraming buhay. Mula sa kwento na ito, makikita natin ang mga aral. Number 1, wisdom acts quickly. Wisdom acts quickly. Kung nag-aatubili si Abigail, baka naging huli na ang hindi nag-atubili si Abigail, baka naging huli na ang lahat. Kung hindi siya nagmadali, hindi niya kinausap ni David, baka nagkaroon siya ng regret sa buhay niya. Baka mapatay na yung mga taong iyon dahil sa galit ni David. Pero dahil nagsalita siya, huwag mo nang gawin yan. Kumalma ka. Mahalaga ang buhay. Mas kasalanan ng pumatay.
And then yung tao, humuhupa ang galit at sama ng loob at hindi natuloy ang masamang balak ni David. No? Minsan, ang tamang desisyon ay hindi lang kung ano ang gagawin, kundi kailan mo ito gagawin. At ang aking pong natutunan sa aming pong leadership with the help of Brother Louis Reyes, yung aming pong 6 session is do it now. Do it now. Kung may problema, magsolusyon ngayon. Kung kailangan ng pera, magtrabaho ngayon. Kung kailangan pong magkaroon ng karunungan, mag-devotion ngayon, mag-aral ngayon. Kung kailangan po nating magtagumpay, magpakasipag sa buhay. Amen. Kung gusto natin maging sikat, edi magpasikat tayo ngayon na. No, magtiyaga tayo sa pagba-vlog or gumawa tayo ng mga bagay na talagang makakapukaw ng puso ng bawat isa sa social media. At i-post natin ng i-post. Malay natin, isang araw, maging sikat ka. Pero kailangan, maging sa alitan, pag nagtatalo, wag na natin pong ipabukas po ito. Sabi nga, ngayon na, makipag-ayos ka na, wag lubugan ng araw yung galit. At magpatawad ka na. At ayusin ang relasyon. Wag mo nang ipabukas pa. Baka mahuli na ang lahat. Pangalawa, humility softens hearts. Yung pagpapakumbaba, nagpapalambot yan ng puso ng tao. Abigail bowed before David kahit siya'y asawa ng taong may kasalanan. Ang pagpapakumbaba ay may kapangyarihan na nagpapababa ng tensyon at magbukas ng puso. Yung pride sa kabilang banda, yan ang mas lalong nagbibigay ng apoy para magtalo at mag-away ang isang tao. Kaya kailangan natin ng humility. Pag mali ka, umamin ka na. Pag mali ang asawa mo o yung anak mo, mag-sorry ka na. Because saying sorry is a humble gesture, no? Sorry or words. Sorry, lumuhod pa siya no? Hindi lang siya nag-sorry, lumuhod pa. Sorry po sa ginawa ng asawa ko. Kaya ngayon pa lamang, sorry po kung meron po akong pagkakamali sa inyo. Sorry sa asawa ko, sa anak ko. Sorry sa lahat ng mga nagawan ko ng pagkakamali, sa mga sinasabi ko, etc. Sorry po sa inyo. Patawarin niyo po ako. And peace na tayo. Praise God. And pangatlo, God uses peacemakers. No? Wisdom acts quickly, humility softens hearts, and God uses peacemakers. Maaaring ikaw ang instrumento ng Diyos para pigilan ang malaking gulo sa pamilya or sa workplace mo or even sa ministry na meron ka o sa mga pagkakaibigan ninyo, sa friendship ninyo. Tulad ni Abigail, tinawag din tayo ni Lord na maging matalino, mahinahon at handang kumilos para sa kapayapaan. May babasahin lang po ako na verse. Ang ganda po nito. Hindi natin po ito palalampasin. Sa Matthew chapter 5, meron po sinasabi po rito. Sa Matthew chapter 5 verse 9. Matthew 5:9. I-take note niyo po ito. Matthew 5:9. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Kung ikaw ay gumagawa ng paraan para magkasundo ang magkabilang panig, you are a child of God. Pero pag pinag-aaway mo ang dalawang panig, baka sa kabila kang anak. Pero sabi nga, maging peacemaker ho tayo. And walang iba na great peacemaker na meron ho tayo, kundi si Jesus, na siya ang naging tulay po natin upang ang Diyos na banal at ang taong makasalanan, siya po ang pumagitna, mediator, daan at tulay upang maging maayos ang relasyon ng Diyos at ng tao. Kaya maraming salamat kay Jesus, our great peacemaker. To God be the glory. Are we blessed today? May nag-gets po ba tayong wisdom today? Kung meron po, lagay niyo po sa comment section. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wisdom that saves the day. Marahil, meron tayong mga aksyon na dapat gawin na po natin ngayon.
Kung kailangan makipag-ayos na, makipag-ayos na. Kung kailangan magtrabaho, magtrabaho na. Kung kailangan magbayad na ng utang, magbayad na ng utang. Kung kailangan na pong maglinis, maglaba na. Kung kailangan ikumpunin na yung mga bubong dahil marami pang bagyo o ulan na darating, kumpunin na. Kung kailangan na mag-aral ng salita ng Diyos, maging leader, gawin na po natin ngayon. Bago mahuli ang lahat. Ito po yung inyo pong assignment. Ngayong linggo, mag-practice ng active listening bago magsalita. Kapag mayroong tensyon o hindi pagkakaunawaan, saan mang lugar, magdasal muna at tanungin si Lord, paano ninyo akong gustong kumilos? Piliin ang mga salita na magpapatibay ng relasyon at hindi ang sisira nito. Tayong lahat ay manalangin. Sabihin po natin, Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat sa halimbawa ni Abigail. Bigyan ninyo kami ng wisdom, tapang na kumilos sa tamang oras, at puso na marunong magpakumbaba. At naway gamitin nyo kami para magdala ng kapayapaan at pagbigay ng solusyon sa problema ng bawat isa. Salamat po Panginoon sa karunungan. Ito po ang magliligtas po sa amin sa pang-araw-araw po namin buhay. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay mag-comment na magsabi ng Amen. Lord, maraming salamat. I pray for great wisdom sa bawat isa. I pray na magkaroon kami ng heart ng pagiging peacemaker, hindi troublemaker. I pray, ngayon pa lamang Panginoong Diyos, dalangin ko, ang bawat isa ay bigyan mo ng kapayapaan sa puso po nila. Dahil meron po sa amin, Lord, kapos sa budget po ngayon. I pray for your provision sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. Pagpalain po sila, Lord, financially. I pray for healing right now. Sa lahat ng may sakit, I declare sa pangalan ni Jesus, sa kanyang mga latay, ikaw ay magaling na sa pangalan ni Jesus. By faith, I declare that in your whole body, in Jesus' name. Sa iyong balahat, sa iyong puso, sa iyong kidney, o may fatty liver ka, o meron kang tinatawag na problema sa thyroid, o meron kang problema sa tuhod, arthritis, gout, o meron kang problema sa ovary, in the name of Jesus, be healed today. Kung may cancer ka, be healed today. And I pray, kung meron kang depression right now, be healed today. At patuloy na palakasin ka ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Release in the spirit of depression. We rebuke it in Jesus' name. Maraming salamat po Panginoon. Kung meron man po sa amin, meron pong suicidal spirit po ngayon, gusto nang magpakamatay, we rebuke it in the name of Jesus. At patuloy ng pagpapala ng Diyos, ang pagsama mo ay maranasan po niya. Lord, isolve mo po ang problema ng kapatid po namin po ito. Lord, kung meron man po sa amin Panginoon, nananalangin o Diyos, na kung saan Panginoon magkaroon siya ng trabaho, bigyan mo siya ng magandang trabaho. O meron po sa amin gusto mag-abroad, bigyan mo siya ng opportunity na makapag-abroad. At ang aking pong panalangin, gamitin mo po ang aming mga buhay to spread the gospel, to disciple others, Lord. Salamat po muli Panginoon. Ano man ang aming gagawin sa araw po na ito, ikaw ang manguna. Pagpalain po ang bawat isa. So I declare today that the Lord bless you and keep you, and the Lord make His face shine upon you and be gracious to you, and the Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of Jesus we pray. Ang lahat po ng peacemaker, ang lahat po ng may karunungan ay sumigaw ng malakas na Amen and Amen. Let's declare Jesus reigns 7 times. 1, 2, 3, go. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. And Jesus reigns. Woo! Praise God! Natapos po natin ang buong linggo na kompleto from Monday to Saturday. Panoorin po natin yung mga devotion po natin, midweek fellowship. I-replay niyo po ang gaganda ng mensahe. Even me, nabibless po ng salita ng Diyos. At sa mga oras po na ito, bukas po, wag po tayong absent. Sa Sunday, gawain po natin 10 a.m. Love of Jesus, Valenzuela page. Nandun po tayo sa online and on-site. Please, sa mga church people natin dito po sa lugar, wag kayong manood. Pumunta kayo sa church. Amen. Sa mga malalayo, para sa inyo ang online po na ito. At kung meron po kayong tanong, comments, or prayers, counseling na kailangan, and gusto nyo i-bless ang church po na ito, i-PM nyo lamang po ang inyong lingkod. Muli, maraming salamat po sa inyo. Nawa, na-touch po ang puso po ninyo ngayong buong linggo at bukas.
may mensahe si Lord. Gusto kong baguhin ng Panginoon. See you tomorrow, 10 a.m. sa ating pong Sunday gawain. Salamat po and to God be the glory. God bless you all. Keep safe!